Nararanasan mo ba ang buhay na para kang zombie? Gumigising ka tuwing umaga nang walang lakas. Ang iyong isip ay natigil sa isang ulap. Ang mga simpleng gawain ay nangangailangan ng maraming pagsisikap. At gusto mong humiga sa lahat ng oras, ngunit hindi nakakatulong ang pagpapahinga. Kung ito ay parang ikaw, maaaring nakakaranas ka ng mga senyales ng depresyon na maaaring magdulot sa iyo ng patuloy na pagkapagod. Narito ang 6 signs na ito ay depression, hindi lang pagod. Number 1. Masyado kang natutulog. Natutulog ka ba ng higit sa karaniwan? Karamihan sa mga tao ay natutulog sa pagitan ng 7 at 8 oras sa isang gabi. Ngunit kung meron kang depression, ang mga disruptions sa mga neurotransmitters na kumokontrol sa pagtulog ay maaaring mag-iwan sa iyo ng pagtulog ng 10 o higit pang oras bawat gabi. Kahit na nakatulog ka ng napakatagal, nakakaramdam ka pa rin ng pagod tulad ng dati at gusto mo pa ring matulog. Number 2. Ikaw ay kulang sa tulog. Sa kabilang banda, mas mababa ba ang iyong tulog kaysa karaniwan? Ang mga taong may depression ay maaaring magkaroon ng lubos na pagkagambala sa mga sleep patterns na humahantong sa insomnia. Kung aabutin ka ng mahigit 1 oras para makatulog at palagi kang nagigising ng walang malinaw na dahilan, ito ay maaaring isa pang senyales ng mga depressive symptoms na nagiiwan sa iyo ng pagkapagod. Number 3. Wala nang nagpapasaya sa iyo. Nawalan ka na ba ng kasiyahan sa mga activities na minsan mong nasiyahan? Ang isang karaniwang sintomas ng depression ay anhedonia na kung saan ay ang kawalan ng kakayahang makaramdam ng kasiyahan sa anumang bagay. Ang iyong pinakamamahal na libangan ay nagiging walang kabuluhan na mga gawain na pagod ka nang harapin, walang nagpapasaya sa iyo o kahit na interesado ka. Number 4. Nawalan ka ng gana at timbang. Parang pabigat ba ang pagluluto at pagkain? Maaaring gawing napakahirap ng depresyon ang mga pangaraw-araw na gawain at bawasan ang iyong pagnanais na kumain na humahantong sa kapansin-pansing mas kaunting pagkonsumo ng pagkain at hindi malusog na pagbaba ng timbang. Ito ay maaaring maging isang vicious cycle. Masyado kang pagod sa pagluluto at pagkain na nakakabawas ng enerhiya na iyong nauubos na nagpapapagod sa iyo. Number 5. Nagkaroon ka ng gana at timbang. Sa kabilang banda, nakakaramdam ka ba ng matakaw na pagnanais na kumain ng higit pa? Maaaring patindihin ng depresyon ang mga partikular na craving sa pagkain na maaaring makaramdam na parang ang tanging kasiyahan sa buhay. Ngunit hindi ka talaga nito nabibigyang kasiyahan at palagi kang naghahangad ng higit pa. Ito ay madalas na humahantong sa hindi malusog na pagtaas ng timbang na maaaring makaramdam ng kawalan ng kontrol. And number 6, palagi kang nakakaramdam ng kalungkutan at pagkakasala. Kung pamilyar ang mga naunang senyales, ano ang nararamdaman mo sa kanila? Madalas na napupuno ka ng depresyon kasama ng mga damdamin ng kalungkutan at guilt na nakatambak sa obsessive, negatibong mga judgments tungkol sa iyong sarili. Nakakaranas ka ng pagkahapo at tinatawag ang iyong sarili na tamad. Hindi ka nakakaramdam ng kasiyahan at tinatawag ang iyong sarili na isang killjoy. Kumakain ka ng masyadong kaunti at tinatawag ang iyong sarili na aksayado. Kumakain ka na sobra at tinatawag mo ang iyong sarili na matakaw. Wala kang nakakamit at tinatawag ang iyong sarili na unproductive. Ang patuloy na mga pag-judge na ito ay nakakakuha sa iyong lakas at nagpapapagod sa iyo. Nakarelate ka ba sa alinman sa mga sintomas na ito na binanggit sa video? Let us know in the comments below. And don't forget to like and share this article kung sa palagay mo ito ay makakatulong sa iba. Ang studies at references na ginamit ay inilista din sa description below. Nais mo pa ba ng higit na video about depression and mental health? Check my playlist at lalabas sa screen. Always remember, I am Psychogoers, you are Psychogoers, and we are Psychogoers. Hanggang sa susunod at maraming salamat sa iyong panonood.